Tuwing Pasko, likas sa mga kabataan ang pagmamano sa kanilang mga ninong at ninang kapalit ng aginaldo. Isa rin sa nasasabik tuwing sasapit ang Pasko ay ang batang si Romnick. Hilig niya ang mamasko dahil nakakabili o di naman kaya nakakatanggap siya ng mga laruan na talaga namang pantasya ng lahat ng mga kabataan. Palagi nitong kasakasama ang kanyang kuya na si Randel para maging bantay niya palagi. Nalalapit na ang Pasko ng mga oras na yon, kaya kanya-kanya na silang bili ng mga pampaskong mga damit. Nananabik din sila nang mabalitaang pauwi na ng Pinas ang pinakapaborito nilang ninong na si Jerry. Kumpare kasi ito ng kanilang ama na halos nasubaybayan ang paglaki nilang magkapatid. Ngunit sa sobrang hirap talaga ng buhay, kailangan nitong mangibang bansa. Talaga namang nangulila ang magkapatid sa pagkawala nito dahil tinuring na rin itong pangalawang ama. Kaya nagagalak ang dalawa sa nalalapit nitong pag-uwi. Di na ako makapagantay sa pag-uwi ni Nong Jerry. Lalo't magpapasko pa. Siguradong madami tayong magiging bagong laruan. Kaya nga ang tagal niya rin nawala. Panigurado, pinaghahandaan niya rin ang kanyang pag-uwi. Sana naman hindi na siya umalis, no? Panigurado yan, kuya. Wala naman na siyang dahilan para umalis pa eh. Malay mo, may asawa na siya pagbalik. Walang balak mag-asawa yun, kuya. Alam mo namang anak na ang turing sa atin nun eh. Sa paglipas pa ng mga araw, nabalitaan na ng dalawa na nakasakay na ng eroplano pauwing Pilipinas ang Nong Jerry nila. Nalaman rin kasi nila sa bahay nila ito didiretso dahil may gustong ibigay ng mga pasalubong sa kanilang magkapatid. Lumipas pa ang ilang mga oras, nakarinig sila ng paghinto ng isang sasakyan. Naguunahan pang lumabas ang magkapatid para sumalubong. Masayang lumapit ang kanilang Nong Jerry. Sobrang laki ng ngiti nito sa kanyang mga inaanak at inakap isa-isa. Inaya naman siya ng kanyang kumpadre na si Nardo. Pumasok siya sa loob at doon na sila nag-usap. Pagpasok, inilabas agad ni Jerry ang laman ng isang maleta. Sobrang daming tsokolate, mga damit, sapatos at mga laruan na para sa magkapatid. Habang abala ang magkapatid sa pagkakalkal, nagkukwentuhan naman si Nardo at Jerry. Musta na, tol? Laki ng pinagbago ha. Ayos lang, tol. Hirap kasi ng buhay nun eh. Ngayong may ipon na, yun, pwede na ulit maghilata dito sa Pilipinas. Laki ng pinayat mo, tol. Masyado ka naman yatang humataw sa ibang bansa. Nagbago rin ang boses mo ah. Lahat sa'yo nag-iba. Alam mo, tol, deserve mong magpahinga. Oo nga, tol eh. Kain naman ako ng kain doon. Hindi ko lang talaga alam bakit hindi ako tumataba. Parang ano ba? May hinahanap yung kalamnan ko na hindi ko malaman kung ano. Sus, namiss mo lang yung pagkaing Pinoy. Huwag kang maglala, tol. Nagluto ang misis ko ng ginataang tilapia at pritong galunggong. Siyempre, dito ka manananghalian. Uy, ayos yan ah. Salamat, tol. Basta ikaw, tol. Walang anuman. Agad nang naglakad ang dalawa patungo sa hapagkainan. Habang inaya ang magkapatid, naupo na sila at nagsimula ng kumain. Takam na takam ang lahat bukod kay Jerry. Napakatipid kasi nitong kumain, kaya agad itong tinanong ng mag-asawa. Bakit, tol? Di ba masarap? Nako, Nardo, masarap yan. Sadyang naninibago lang ang kumpare natin. Matagal niya ring hindi kasi natikman. Bakit parang nakakapaso sa dila? Kumukulo pa ba? Ha? Lumamig na nga ulam eh. Naku naman, Jerry.
Grabe ka talaga. May asin ba to? Siyempre naman tol. Anong magiging lasa niyan kung wala? Hala. Sensya na pre. Magmula kasi nang umalis ako dito, naging allergic na ako sa asin. Doon kasi sa pinagtatrabahuan ko, hilig nila ang medyo hilaw na pagkain eh. Kaya nasanay na rin ako. Nako pare, ayos lang. Mababalik ulit yung pagkasabik mo sa mga pagkain Pinoy. Nagpatuloy lamang sila sa pagkain. Inisip na lamang ng pamilya na sadyang naninibago lang talaga si Jerry. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na ito para umuwi. Medyo may kalayuan kasi ang bahay nito sa kanila. Nagbilin pa nga ito na paminsan-minsan dalawin siya ng magkapatid para hindi siya mabagot sa bahay dahil nag-iisa lang ito sa buhay. Maraming araw ang lumipas. Dumadalaw-dalaw naman ang magkapatid kay Jerry. Maayos naman ang pakikitungo nito gaya ng dati. Ngunit may isang bagay lang talaga silang napansin. Hindi na kasi ito sumasabay kumain sa kanila. Ayaw na rin itong naglalabas ng bahay sa hindi malamang dahilan. Parang naging mailap at mainitin ang ulo nito sa tao. Nung Jerry, labas naman tayo minsan kahit sa playground lang oh. Nako nak, wala sa mood si Nung eh. Saka na lang. Nung, ilang araw ka na po wala sa mood ah. Sa Pasko po kaya, nasa mood ka na? Nako bunso, magandang tanong yan. Kaya ang request ni Nung, sa Pasko na kayo bumalik ka. Marami kasi akong inaasikaso sa ngayon eh. Kailangan ko muna ng, maraming pahinga ha. Ayos lang Nung. Ang importante hindi ka po nababagot dito. Tawagan niyo na lang po si Papa pag kailangan niyo po na makakasama. Hindi pa kami magdadalawang isip na pumunta dito. Ngumiti naman si Jerry. Pahapon na kaya umuwi na muna ang dalawa. Agad naman silang inusisa ng kanilang ama kung ano ang naging kaganapan sa bahay ng ninong Jerry nila. Naku pa, sinong Jerry, lubog na lubog ang mata. Tapos laging nakatulala kung kakausapin namin. Di nga namin alam kung natutulog pa yun eh. Kaya nga Papa nakapagtataka na talaga si Nong. Tsaka sabi sa Pasko na daw kami bumalik ulit. Hayaan niyo muna. Naninibago pa ang Nong Jerry niyo. Hayaan niyo, malay niyo sa Pasko, ayos na ang buto-buto. Naghintay pa ng Pasko ang dalawa bago makarating muli sa bahay ng kanilang ninong Jerry. Sumapit ang Pasko. Siyempre madami din silang ibang ninong at ninang. Sinikap nilang ihuli ang bahay ni Ninong Jerry dahil balak nilang doon na magtagal para makipagkwentuhan. Nang matapos na sa pamamasko, masayang naglakad ang magkapatid patungong bahay ng kanilang ninong. Bandang hapon na noon, masyado kasi silang maraming pinuntahan at sinalihang palaro. Ganon pa rin naman, magiliw silang pumasok sa loob ng bahay nito. Nagulat silang nakita si Ninong Jerry na nakabulagta sa sofa habang nagwiwika ng, Nauuhaw ako! Nauuhaw ako! Painumin niyo ako! Nataranta yung dalawa at dali-daling tumakbo sa kusina. Nauna doon si Randel na nagulat naman sa nakita. Samot-saring dugo, buto at mga tira-tirang karne ang nasa paligid ng kusina. Nakakalat lahat na parang may nagkatay o kung sino mang hayop ang sumagpang. Nilakasan niya ang loob at kumuha ng tubig at dali-daling tumakbo sa ninong niya para ibigay, ngunit nagulat ito sa inasal ng kanyang ninong. Ayoko niyan! May naamoy akong dugo. Maraming sariwa. Ikaw, halika dito. Ang bango mong bata. Dito ka lang kay Ninong ha. Nagtaka na si Randel at kinabahan.
Inaamoy-amoy kasi ni Jerry ang liig ng bunso niyang kapatid at ramdam niyang may maling nangyayari sa paligid. Agad niyang sinenyasan si Romnick na lumabas, ngunit tinignan siya ng masama ni Jerry. Hoy! Huwag mong ilayo sa akin ang inaanak kong sobrang bango, ha? Baka kainin ko kayo dyan. Nong, uuwi na po kasi kami. Baka hinahanap na po kami ni Papa. Tigilan mo ako, Randel. Alam ni Nardo na nandito kayo sa akin. Hindi nyo ba na-miss si Ninong, ha? Grabe naman kayo. Parang kailan lang sabik kayo sa akin, hindi ba? Halika kayo dito. Romnick, umalis ka na dyan. Magagabi na. Hahanapin na tayo ni Papa. Kuya, ang kapit ni Ninong hindi ako makawala. Hindi talaga kita bibitawan. Alam mo, di ba lahat ng gusto nyo binibigay ko? Ang gusto naman ni Ninong, ibigay nyo. Si Ninong kasi, nagugutom na. Nauuhaw na. Hindi makakain si Ninong. Hindi na makainom. Kawawa naman si Ninong. Patuloy lang na nagwiwika si Jerry ng kung ano-anong salita na tila isang baliw. Tumango-tango na lang si Randel at Romnick. Nakakatakot na kasi ang aura at presensya sa paligid, maging ang itsura ng kanyang ninong. Habang patuloy pang dumilim ang paligid, paggabi na ng paggabi, nagulat pa ang dalawa nang biglang umangil si Jerry na parang asong gutom at galit. Umiyak na noon si Romnick dahil ayaw siyang bitawan ni Jerry. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa takot. Natataranta naman si Randel. Hindi siya makasigaw kasi baka saktan yung ninong niya ng mga tao. Palala ng palala ang itsura ng ninong niya at talaga namang hindi na tama. Doon na rin nagsisigaw si Randel nang makita niyang sinasakal na si Romnick. Walang rumiresponde kaya tumakbo siya palabas at doon nagsisigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lamang at maraming tambay na agad naman siyang sinamahang pumasok sa loob ng bahay. Agad nilang inawat si Jerry para makuha si Romnick. Nahirapan ang mga ito dahil sa sobrang lakas ni Jerry. Pero matagumpay pa ding nakalaya si Romnick. Hawak-hawak na ng mga tambay si Jerry habang patuloy pa rin sa pag-angil at pagsigaw ng Nauuhaw ako! Nagugutom ako! Iyak na ng iyak ang magkapatid noon. Sinasaktan na kasi ng mga tambay ang kanilang ninong dahil sa pagwawala at pagpupubiglas nito. Hindi rin nagtagal, dumating na si Nardo na nagtataka sa nangyayari. Nanlaki na lamang ang mga mata nito nang makita ang sitwasyon ni Jerry. Napakamot ito ng ulo at napasabing, "Igapos nyo na yan! Hindi yan dadalhin sa mental! Sa manggagamot yan dadalhin!" Agad namang sinunod ng mga tambay si Nardo. Sinubukan nilang dalhin si Jerry, ngunit masyado itong malakas. Kaya nagpadala sila ng manggagamot. Kumpirmadong nahawaan si Jerry ng kanyang amo sa ibang bansa ng pagiging aswang. May lunas naman daw dahil hindi pa ito nakakatikim ng tao. Ngunit may hirapan sila sa pag-alis dahil maaaring mamatay si Jerry. Malaki na daw kasi ang nakakapit na sumpa sa tiyan nito na mahirap nang tanggalin pa. Sa mismong araw na yon, ginawa nila ang ritual. Napalabas nga nila ang dambuhalang itim na tuko mula sa sistema ni Jerry. Ngunit binawian naman ito ng buhay. Iyak ng iyak ang magkapatid dahil saktong Pasko noon at ganoon kabrutal ang kanilang mga nasaksihan. Wala na ang kanilang ninong.
Pero alam nilang narito pa rin ang presensya at pagmamahal nito. Ramdam din nila ang paghingi ng tawad sa nagawa sa kanilang magkapatid. Ganoon naman din ang pasasalamat ng magkakapatid sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay at ipinaramdam nito kahit pa aswang si Ninong. Sabay-sabay ng anak ang mga babae sa isang angkan ng mga aswang. Nagsilang ang 4 na babae ng 4 na sanggol na puro lalaki. Sobrang saya ng lahat dahil madadagdagan na naman ang bilang ng kanilang sikretong angkan. Sisiguraduhin ng bawat isa na sa oras na tumungtong ang mga sanggol sa edad na 10 ay magsasanay sila para maging mabalasik, katakot-takot at kagalang-galang na mga aswang gaya ng kanilang mga ama. Pinangalanan nila ang mga sanggol ng pangalang Leo, Luis, Leonardo at ang anak ng hinirang na pinuno na si Lennon. Kahit sanggol, halata na sa mga ito ang kanya-kanyang mga abilidad dahil sa paglabas ng itim na usok sa mga tenga nito na indikasyong magkakaroon sila ng malalakas na gabay. Sinigurado din kasi ng bawat isa na aswang sa aswang lang ang maaaring magkaanak para walang diferensya sa usapan ng lahi. Habang lumalaki ang mga sanggol, mas nagagalak ang mga nakatatanda. Sila kasi ang nagsisilbing pag-asa ng kanilang lahi dahil sa malapit na silang maubos at hindi na sila kilala pa. Ngunit may napapansin lang ang mga magulang ni Lennon sa kanya na hindi nila ipinagsasabi. Ang bata kasi ay malayong-malayo sa kanyang mga pinsan. Hindi nakikita sa sanggol ang pagiging mabagsik na aswang dito at tila hindi pa siya kabilang sa mga ito. Nagtataka at nangangamba ang mag-asawa dahil paniguradong ituturing nilang kahihiyan sa kanilang lahi ang pagiging kakaiba ng anak pa mismo ng pinuno. Kaya magmula nang nagkaisip si Lennon, inutusan nila itong magpanggap na kasing lakas niya ang kanyang mga pinsan at nabibilang siya sa kanilang lahi. Tumungtong ng 10 sila Lennon. Doon na sila nagsimulang pakainin ng hilaw, sariwa na karne ng tao. Diring-diri si Lennon na nasusuka habang ang kanyang mga pinsan ay tuwang-tuwa at naglalaway pa. Napalingon naman si Lennon sa kanyang mga magulang na sinesenyasan siya. Doon niya naalala ang bilin sa kanya na magpanggap kesa maging kahihiyan. Pikit matang ngumuya at lumunok si Lennon. Hindi tinatanggap ng kanyang sikmura at sukang-suka na siya habang ang mga pinsan niya ay sarap na sarap. Hindi na kinaya pa ni Lennon. Napatakbo ito palayo at saka nagsuka ng nagsuka. Nakasunod naman ang kanyang ina na tila nag-aalala sa kanya. Humingi ito ng pasensya dahil sa kinakailangang gawin ng kanyang anak. Sumunod naman ang tatay nito sa kanya at kinausap siya. Anak, tatagan mo ang loob mo. Kailangan mo itong gawin. Pero Papa, ang bata ko pa po. Wala po akong alam sa mga nangyayari. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, anak, kailangan mo tong gawin. Hindi na sumagot pa ang batang si Lennon. Alam niya kasing hindi siya mananalo sa kanyang ama kahit pa anong gawin niya. Awang-awa naman ang kanyang ina kay Lennon
dahil hindi nito kinakaya ang pinaparanas sa kanyang anak. Nagbinata na si Lennon na ang kinakatakot ng kanyang mga magulang na mangyari. Unti-unti na kasi siyang nagkakaroon ng amoy. Amoy ng isang tao. Ginagawa na lang ng tatay niya. Lagi silang pinapahiran ng laway sa tiyan. Pinilit makisama ni Lennon sa mga halimaw na mula sa kanyang angkan. Hanggang sa nasanay na lamang siya sa kanyang mga nakikita at hindi na nagugulat pa kung may darating na mga tao na magsisilbing bihag at kakainin nila. Lumakas, kumikisig at nagiging mababagsik ang kanyang mga pinsan, habang siya naman ay mahiyain, payat at mahina. Kabaligtaran ng kanyang mga pinsan, kaya mas pinili na lamang siyang itago ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Isang gabi, mayroong pagdiriwang dahil kaarawan nila sa 15 taon ng kanyang mga pinsan. Doon nila susubukang magpalit ng anyo at magpakita ng kanilang lakas sa anyong aswang. Kinabahan ang mag-asawa, maging si Lennon. Alam niya sa sarili niyang wala sa dugo niya ang pagiging aswang, na hindi niya maintindihan kung bakit at paanong nangyari. Sumapit ang itinakdang oras, lumabas na ang anyo ng 3, samantalang si Lennon ay hindi. Nagtaka ang mga nakatatanda, kaya pinahiran nila ng langis si Lennon sa pag-aakalang nahihirapan lang itong magpalit anyo, na naging dahilan para mawala ang ipinahid na laway ng kanyang ama, na naging rason ng pagsabog ng mahalimuyak na amoy ng kanyang mga lamang loob na nakapaglaway sa buong tribo. Nagalit ang mga nakatatanda sa ama nito, kaya agad nilang kinuha si Lennon. Alam ng mag-asawa na si Lennon ay gagawing alay sa pagdiriwang dahil ito lamang ang nag-iisang normal na taong naroon. Walang nagawa ang ina nito maski ang kanyang ama na pinuno. Kinakaladkad nila ang bata patungong kawa na mayroong kumukulong apoy. Nakatayo dito ang kanilang tagakatay na noon ay naglalaway na rin. Iyak ng iyak ang kawawang si Lennon, lalo pat magsasabay-sabay ng pagpapalit anyo ang mga nilalang at nagsigawan at nag-angilan. Nakapikit lang noon si Lennon at hindi alam kung sinong tatawagin. Tinatanggap na niya ang kanyang kamatayan ng mga oras na yon. Itinali siya sa isang balapad na kahoy sa tabi ng kawa. Nagsasayaw ang mga aswang dahil parte ito ng seremonya. Tahol, angil, ngiyaw, sigaw, at kung ano-ano pang uri ng mga tunog ang mga ginagawa ng mga ito, na tila mga baliw na nakasanayan ng makita ni Lennon habang nagdiriwang ang iba. Ang kanyang ama at ina naman ay magkayakap na umiiyak dahil hindi nila pwedeng kontrahin ang tradisyon. Habang nakapikit, nakaramdam si Lennon ng pagkalabit sa kanyang tagiliran. Nakita niya si Leo. Sa likod nito ay si Luis at Leonardo, at saka ito bumulong sa kanya. Lennon, tutulungan ka namin pag nakahanap kami ng tiyempo. Lilibangin namin sila hanggang sa sumapit ang umaga at makalimutan ka sa pagsapit ng araw. Kaming gagawa ng hakbang para makalis ka. Agad namang umalis ang 3 sa gilid ni Lennon. Nabuhayan naman ng bahagya ang kawawang binata noon. Nakita niya ring lumapit ang 3 sa kanyang ina at ama, na tila binalaan ito sa kanilang plano.
Nakita niya kasing ngumiti at nagpunas ng luha ang kanyang ina at hinipo ng kanyang ama ang mga ulo ng kanyang mga pinsan. Malapit nang matapos ang sayawan noon, muli nang naglaway at natuon sa kanyang atensyon ang mga aswang na kinilala niyang mga halos magulang na rin. Bigla naman siyang nakarinig ng mga angil. Hinanap niya ito at nakita ang kanyang mga pinsan na tila nag-aaway. Naagaw nito ang atensyon ng lahat. Mabangis na nag-aaway ang mga ito na pinilit awatin ng mga naroon, ngunit gaya ng turo, mababagsik at malalakas silang tatlo. Walang nakapigil kahit maraming sumusubok. Napalingon pa sa kanya si Leonardo at kumindat pa. Napatawa na lamang si Lennon noon at pinanood sila. Hindi pa nakontento ang mga pinsan nito at nag-anyong mga ibon at saka lumipad sa himpapawid at doon nagpambuno. Nag-anyong ibon din ang iba para awatin sila sa ere. Sobrang daming ginawang paglilibang ng tatlo na inabot nga sila ng halos pasikat na ng araw. At dahil hindi nga sila pwedeng masikatan ng araw sa ganoong anyo, agad silang bumabang lahat. Nagulat pa ang mga naroon nang mag-anyong tao ang tatlo dahil kahit konting galos o gasgas ay wala itong mga natamo. Kahit tirik ang araw, nakatali si Lennon, habang ang mga naroon naman ay abala sa normal na gawain sa araw. Kung hindi makakatakas si Lennon, panigurado ang kanyang kamatayan sa pagsapit ng gabi. Sa utos ng pinuno, nilipat si Lennon sa loob ng kanilang bahay at kinausap ito. Anak, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Oo nga pa. Bakit pa kasi ako sinilang? Bakit hindi ako aswang? Bakit niyo ako pinipilit maging aswang? Mangiyak-ngiyak na wika ni Lennon. Anak, ang totoo kasi niyan, hindi ako purong aswang. Kalahati lang. Ang ina mo naman ay purong tao. Tumakas na kayong dalawa pag nalibang ang lakad. Pero paano ka? Tumakas na tayo dito. Ayoko na sa ganitong tribo. Hindi ko ito ginusto. Ayoko maging aswang. Hindi pwede, anak. Ako ang pinuno. Hahanapin nila ako saan mang lupalop ako mapunta. Maraming inosente ang madadamay. Inalis ko ng marka sa inyo. Hindi nila kayo masusundan. Ayoko pa. Hindi ako alis. Hindi ka alis? Para ano? Maging handa ka mamayang gabi? Ialay ang anak ng pinuno sa dyablo? Kainin ka dito na halos buto na lamang ang matira. Moderno ang panahon pero ito ang tradisyon. Hindi kami normal, anak. Hindi kami normal na mga tao kagaya ninyo ng nanay mo. Hiniling rin namin na huwag kang maging aswang dahil siguradong sa kadagat-dagatang apoy ang bagsak mo. Dahilan para hindi ko hawaan ang nanay mo. Hindi ako mawawala, anak ko. Ako maglalagay ng marka sa inyo. Araw-araw ko kayong babantayan. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak. Wala man ako sa tabi nyo. Sinabi sa akin ni Leo na nakita nila ang isang sasakyan malapit sa ating tahanan. Sumakay kayo doon. Huwag kayong mag-alala. Lagi ko kayong babantayan. Huling habilin ng ama ni Lennon. Kinalagan na nga si Lennon at nang siguradong abala ang lahat, inakay ito ng kanyang ina para pasimpleng tumakas habang ang kanyang mga pinsan naman ay nakaabang sa kanilang dinadaanan na tila nagpapaalam sa kanila. Walang lingon-lingon ang mag-ina na umalis at sumampa sa truck ng basura.
Kumaway silang mag-ina sa magpipinsan at sa kanilang ama na nagpipigil ng luha. Hindi rin nagtagal, umalis na ang sasakyan at nadala sila sa Maynila. Mahirap sa una ngunit nakaraos sila. Sanay sa modernong buhay ang kanyang ina. Nakapag-aral si Lennon at hindi na niya kinakailangan pang kumain ng hilaw at piliting maging aswang. Sobrang daming pagbabago na halos muntik nang makalimutan ni Lennon ang mga ganap sa kanilang dating lugar. Gaya ng pangako, kadalasan ramdam niya rin ang presensya ng kanyang ama at mga pinsan kahit pa hindi niya ito nakikita. Umasenso ang buhay nila sa Maynila na 100% walang mga aswang ang manguutos, mandadakip at ituturing siyang kahihiyan. Sa mismong mga mata niya kasi, nasaksihan ang paghihirap ng mga inosenteng tao na kinakain ng buhay ng kanyang mga kalahi. Sobrang brutal at walang awa nila yung ginagawa. Nangungulila sa kanyang ama, ngunit masaya naman siya sa kanyang ina na may pagkakataong gusto niyang bumalik sa dati niyang tribo para kuhain ang kanyang ama. Pero malabong mangyari at baka madamay pa sila. Nakatapos ng pag-aaral si Lennon at naging opisyal na pulis. Mahigit 40 anyos na si Lennon at ang kanyang ina naman ay nag-uulyanin na. Hindi pa rin niya makakalimutan ang brutal at sapilitang karanasan niya sa kanyang tribo na halos pilitin siyang maging aswang at buntik pa siyang patayin dahil hindi siya nabibilang sa mga ito. Ganon na lang din ang pagpapasalamat niya sa kanyang mga pinsan at ama dahil sinuportahan nila ang desisyon ni Lennon at ang kanyang laging sinasabi na ayaw kong maging aswang. Sa modernong panahon, marami na ang mga kabataang matitigas ang ulo. Gusto palaging sila ang tama at lahat ng gusto ay nakukuha. Isa na doon si Leah. Sobrang maldita nito at sobrang malayaw sa edad nitong 17. Kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan nito, sobrang bastos din ito sa kanyang guro. Wala nang magawa sa kanya ang kanyang sariling magulang, kaya hinahayaan na lamang siya sa mga gusto niyang gawin dahil kita naman sa kanyang wala na siyang pagbabago. Inaantay na lamang na matauhan siya. Madalas din siyang umuwi ng gabi at madalas ding napapatawag ang kanyang mga magulang sa paaralan dahil madami itong inaaway na kahit gwardya ay hindi nito marespeto maging ang mga seller sa kantin. Naglalayas din ito kapag hindi nakukuha ang gusto at sobrang sinungaling. Halos lahat ng taong makasalamuha niya ay sinusuka lamang siya dahilan para wala siyang kaibigan at puro lalaki lamang ang nakakasama niya. Sobrang pasaway ni Leah. Palagi itong nasa mga party kahit wala pa ito sa wastong edad. Nahigitan na nga niya ang kanyang ama sa lakas ng pag-inom ng alak at sa patagalan malasing. Sa mura nitong edad ay sobrang eksperto na sa mga bisyo na hindi naman talaga magiging tama sa kahit saan mo tignan. Hanggang sa isang araw, nakaramdam si Leah ng mali sa kanyang katawan. Parang may pagbabago. Sobrang nagiging antukin siya at laging maraming gustong kainin. Nawawalan na rin siya ng gana sa lahat ng bagay at ang gusto niya, humiga na lang palagi. Natuwa nga ang kanyang mga magulang
dahil iniisip nitong nagbabago na ang dalaga at baka natauhan na. Samantalang si Leah, hindi na mapakali. Dahil sa mga sumunod pang mga araw, nagduduwal na siya at palaging nahihilo. Palaging masakit ang likod at kung ano-ano pang sintomas na buntis siya. Mas kinatakot pa nito na hindi niya alam kung sino sa kanyang mga kaibigang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Para makasigurado, sinama niya ang kanyang mga lalaking kaibigan para antayin ang resulta ng pregnancy test na kanyang binili upang malaman kung tunay nga ba ang kanyang hinala. Naghintay sila ng ilang saglit at sa ikatlong pagkakataon, nagkaroon ng 2 guhit sa pregnancy test. Imposible namang mali ang resulta dahil 3 pregnancy test na kanilang binili at iisa lamang ang lumabas na resulta. Naiyak si Leah. Akala niya dadamayan siya ng mga ito. Ngunit kanya-kanya silang alis. Sinubukan ni Leah na kontakin ang bawat isa sa kanila para humingi man lang ng suporta at tulong. Ngunit walang pumapansin sa kanya maski isa sa mga ito. Magmula ng araw na yon ay iniwasan na siya ng kanyang mga kaibigan. Para itong mga bulag kapag kinakausap niya sa paaralan at hindi na nila ito sinasamahan pa. Doon na nalugmok si Leah. Iyak lang siya ng iyak at hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang magpalaglag pero nasa tradisyon ng kanilang pamilya na hindi yun pwede at mas lalong hindi rin pwedeng mabuntis ang bawat isa sa kanilang angkan nang ganon kaaga at hindi kasal. Walang karamay si Leah kundi sarili niya. Hindi niya pwedeng aminin dahil mapapatay siya ng kanyang mga magulang. Palihim na lumalabas si Leah tuwing araw ng Miyerkules upang magpa-check up. Pineke niya rin ang edad niya sa mga doktor para hindi siya mapahiya. Tinigil niya na rin ang pagpaparty at paggagala kung saan-saan dahil parang milagrong nawalan siya ng gana. Pero hindi ibig sabihin na kapag tinigil niya na ang lahat, itinigil na rin niya ang pagiging maldita. Patuloy pa rin siya sa ganoong pag-uugali. Isang araw, habang nasa palengke at namimili ng kanyang prutas, aksidente siyang nabangga ng isang matandang babae. Tumatakbo kasi ito. Agad namang humingi ng pasensya, ngunit ang malditang si Leah nag-iskandalo pa. Nagsisigaw ito at pinagmumura ang kawawang matanda. Nagmamadali pala ito para hindi maabutan ng pagsara ng butika para makabili ng gamot. Ngunit dahil sa ginawang iskandalo ni Leah, hindi na naabutan pa ng matanda ang butika at nagsara na. Maluha-luha ang matandang nagwika kay Leah bago tumalikod. Sa oras na bawian ng buhay, ang panganay kong anak dahil hindi siya nakainom ng gamot ngayong araw sa kanyang pagkukumbulsyon. Tandaan mong, hindi ko din kayo hahayaang mabuhay ng anak mo. Hindi mawari ni Leah ngunit biglang humilab ang kanyang tiyan. Sobrang sakit nun na parang naninigas na hindi niya malaman yung pakiramdam na yun. Gusto niyang habulin yung matanda para humingi ng tawad pero hindi na niya naabutan dahil bigla na lang itong nawala. Mas nagpagulo pa ng utak ni Leah ang salitang iniwan ng matanda dahil papaano nitong nalaman na mayroon siyang anak. Hindi pa naman maumbok yung tiyan niya at higit sa lahat, hindi naman siya mukhang buntis dahil batang-bata ang itsura ni Leah.
Ang ginawa niya na lang, umuwi na siya at nagpahinga. Nagising siya gabi na noon at oras na ng kainan. Normal lamang silang kumakain ng kanyang mga magulang. Masarap kasi ang kanilang ulam, kaya mas lalong ginanahan si Lia sa pagkain. Habang nasa kasarapan ng pagkain, bigla silang nakarinig ng huni ng wakwak. Lumaki si Lia sa pamilyang maalam sa mga aswang, kaya biglang nagsalita ang tatay niya. May buntis pa sa lugar natin. Ngayon lang nagkawakwak dito ah. Ikaw ba, Lia? Ano po, Papa? May kilala ka bang buntis sa atin? Wala po, Papa. Pero may nakikita po akong buntis sa kanto natin. Hindi ko lang po sigurado kung taga rito. Hindi pa nakakasagot ang papa ni Lia nang bigla naman itong nakaramdam ng paghilab ng kanyang tiyan. Napaaray ito ng malakas. Nag-iba ang tingin sa kanya ng mga magulang. Kaya bago pa siya paghinala ang buntis, tumakbo na siya sa banyo at sinabing nadudumi siya sa sobrang dami niyang kinain. Naupo si Lia sa banyo at namimilipit sa sakit. Ayaw niyang tagalan doon dahil baka mahalata siya. Kaya lumabas din siya kaagad at tumungo na sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kwarto, doon na siya nagiiyak pa. Sobrang sakit noon na tila may mga kuko na dumudukot sa kanyang puwerta patungo sa kanyang bahay bata. Aksidente siyang napalingon sa kanyang bintana. Yung itsura lang kasi noon ay ini-slide, kaya kitang-kita mo kung ano yung nasa labas. Kasabay pa noon ang malakas na electric fan na nagiging dahilan ng paghawi ng kurtina. Tinitigan niya lang yun. Takip-bibig siyang sumigaw nang makita ang isang malahalimaw na nilalang na nakatitig ng masama sa kanya habang nagbabaga ang maliwanag nitong mga mata. At kitang-kita niya ang paglalaway nito sa bawat sulok ng kanyang labi. Nakausli ang mga nagtutulisan at naghahabaan nitong mga ngipin. Mas kinatakot pa ni Lia na parang pinipilit nung buksan yung bintana niya na mainam naman at nakalak. Nung masiguro-siguro ng nilalang na hindi niya mabubuksan ang bintana, umalis na ito kaagad. Akala pa nga ni Lia na babalik ito, ngunit hindi na pala. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan at habang nasa kalagitnaan ng flag ceremony, biglang nagdilim ang paningin niya at hindi na niya alam pa ang mga sumunod na nangyari. Nagising siya sa klinik ng paaralan. Habang nagtataka ng sobra, lumapit sa kanya ang nurse at sinabing alam na ba niya. Sumagot naman si Lia na, Opo, maawa po kayo. Huwag niyong sasabihin kila Papa o kahit kanino, mapapatay po nila ako. Ha? Anong sinasabi mo? Nalipasan ka lang naman ng gutom kaya ka nahimatay kanina. Ngayon, umuwi ka muna. Bumalik ka na lang ulit kapag maayos na ang pakiramdam mo. Nakahinga ng maluwag si Lia. Akala niya ay nalaman ng nurse na buntis siya. Doon niya naalala na sa pagmamadali, nakalimutan na niyang kumain pa ng agahan. Pinauwi siya noon, kaya nakapagpahinga siya at nakabawi siya ng tulog. Gabi na naman nang siya ay magising. Sobrang sarap sa pakiramdam dahil napakahaba ng naging tulog niya. Naka-uniforme pa nga siyang umupo sa hapag, pero ng mga oras na yon, walang ganang kumain si Lia. Parang napakabaho sa kanya ng pakbet. Yun nga ang pinakapaborito niyang ulam. Bahong-baho siya at nasusuka pa.
Buti na lamang, hindi yon gaanong binigyang pansin ng kanyang mga magulang at ipinagprito na lamang siya ng itlog. Mabilis lang silang nakatapos sa pagkain. Pagpasok ni Lia sa kwarto, binuksan niya muna ang bintana para magpahangin. Nawala na rin kasi sa isip niya ang mga naganap kagabi. Nang makaramdam ng antok, isinarado niya lang ang bintana pero nakalimutan niyang ikandado. Natulog siya ng kampante sa kanyang kama. Bandang 11:00 siguro nang maalimpungatan siya. Ramdam niya kasi na may humihimas ng buhok niya. Tapos hindi siya makagalaw. Kahit anong pilit niya ay hindi niya talaga kaya. Mangyak-ngyak na siya noon. Pinilit niyang buksan yung mata niya. Nakita niya yung matanda. Tandang-tanda niya na yun yung matandang nakabanggaan at sinigawan niya sa palengke. Hindi siya makapagsalita hanggang sa nagwika yung matanda. Yung anak ko, namatay. Yun na lang ang nag-iisa kong pag-asa sa buhay. Inatake siya ng kumbulsyon. Dali-dali akong tumakbo sa palengke patungong butika. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos aksidente kitang nabangga. Pinahiya mo ko sa mga tao. Inubos ko ang nalalabing minuto na bukas pa ang butika sa paghingi ng tawad ko sa'yo. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Pagkatapos nun, pinagsasakal ng matanda si Lia. Doon na nakagalaw si Lia at pilit na sumigaw bago pa muling madiin ng matanda ang pagsakal. Nakasigaw ng malakas si Lia. Papa! Hindi yun pinansin ng matanda at nagpatuloy sa pagsakal sa kanya habang unti-unting nagbabago ng anyo. Kung ano yung nakita ni Lia nung nakaraang gabi, ganoon din mismo ang nakita niya. Bumababa na ang kamay ng matanda patungo sa tiyan niya. Ngunit bago pa madampian ng matanda, biglang bumukas ang ilaw ng kwarto. Nakita ni Lia ang papa niya. Gulat na gulat. Hindi nagdalawang isip ang papa niya. Natadyakan ang matanda at undayan ng suntok hanggang sa manghina. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng ama ni Lia na makaganti ng sakmal ang matanda. Nanghina ito at hindi na nakagalaw. Sumunod naman ang mama ni Lia na niyakap at inilabas siya sa kwarto. Naghintay sila ng kinabukasan para tignan ang katawang tao ng matanda. Sa kasamaang palad ay hindi na ito gumagalaw at kumpirmadong patay na. Wala naman ng pamilya ang matanda, kaya sila na mismo ang nagpalibing dito. Matapos nun, ipinagtapat na ni Lia ang lahat sa kanyang mga magulang. Nagalit man, ngunit nanaig ang pagmamahal nila sa kanilang anak. Binigyan nila ng hustisya ang kanilang apo. Kinuhaan ng DNA ang mga posibleng tatay ng anak ni Lia. Kaya't nalaman kung sino ang tunay na ama ng bata. Magmula noon, itinigil na ni Lia ang pagiging maldita at hindi na siya natawag pang babaeng gimikera. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Mabibilis ang mga hakbang ni Simon. Kailangan na niyang makauwi dahil makaabutan siya ng tribo ng Banghay. Ayon sa sikat na kwentong bayan sa lugar nila, tuwing sasapit ang buwan ng Agosto, ay lumalabas at nagpapakita ang tinatawag na Banghay Tribe. Yun daw ang tribo ng mga sinaunang tao dati
na namatay na at ang paniniwala ay nagbalik sila upang manguha ng mga buhay na tao para gawing alay sa kanilang pinuno. Maraming matatandang residente ang nagpatotoo tungkol sa tribo ng Banghay. Isa na roon ang matandang kapitan na si Mang Agosto. Dahil may katigasan ang kanyang bunsong anak, hindi raw yun nakinig sa kanya nang sinabi niya na wag nang magpaabot ng dilim sa labas dahil magpapakita na ang tribo ng mga Banghay. Tinawanan lamang siya ng anak at pagkatapos ng gabing yun ay hindi na nga umuwi ang anak. Maraming nagsabi na tiyak na kinuha yon ng Banghay at inialay na sa kanilang pinuno. Walang nagawa ang matandang kapitan kundi tanggapin ang sinapit ng anak. Simula nang mangyari yon, marami nang natakot na mga residente, maliban na lamang sa mga kabataan na hindi talaga naniniwala. Marami pang napabalita na nawawala at hindi na nakabalik. Kaya naman ang matataas na namamahala sa kanilang lugar ay nagtakda ng curfew tuwing sasapit ang buwan ng Agosto. Malayo pa ang lalakarin ni Simon. Galing kasi siya sa kabilang bayan dahil nautusan ng ina na dalawin ang kapatid na bagong panganak sa ospital. Dahil punuan ang mga bus, kaya naman naghintay si Simon ng masasakyan. Nagtiyaga na lamang siya sa jeep para makauwi lang. Malayo ang binabaan sa kanya dahil hindi na raw aabot sa mismong lugar nila ang jeep at iiba na ito ng direksyon. Lakad-takbo ang ginawa ni Simon dahil sa takot na baka makita ang Banghay at makuha siya ng mga ito. Psst! Hoy! Simon! Bakit ka ba nagmamadali? Sigaw sa likod niya. Uy! Owen, ikaw pala. Alam mo naman kung bakit. Walang Agosto ngayon, ha? Naniniwala ka ba sa tribo ng Banghay? Oo naman. Di naman biro na kunin ka nila at gawing alay para sa pinuno nila. Paano kung hindi naman totoo yun? Wala naman nakapagpatunay na talagang nakita nila ng dalawang mata ang tribo na yun. Paano pa makakasaksi? Nakuha na ang makakapagpatunay. Di pa rin ako naniniwala. Maniniwala ako kung talagang makikita ko sila. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero igalang mo paniniwala ng iba. Sige na, Owen, dito na ako. Pagkasabi ni Simon, ay pumasok na siya sa bahay niya. Napangisi na lamang si Owen sa nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad, napansin niya ang isang malaking sasakyan na may kalayuan sa kanya. Napakunot ang noo niya dahil kung titingnan ay mukha yung kumikinang. Namangha siya at sa tawag ng kuryosidad, pupuntahan niya sana ang sasakyang nakikita. Ngunit naumid ang dila niya at napako sa kinatatayuan ng may mga itim na anino na parang may mahabang baril ang sakay nun. May itim na nilalang na parang sa anino. Nakita niya ng malinaw na unti-unting bumabayon sa kanilang sasakyan at nagkanya-kanya ng direksyong pinuntahan. Mabilis siyang tumakbo dahil baka yun na ang Banghay tribe na sinasabi. Pagkapasok sa bahay, nilak niya ang pinto at sinarado ang mga bintana. Bakit ngayon ka lang, Owen? Halos mapalundag sa gulat ang lalaki nang marinig ang boses ng ina sa likuran. Ay, manaman, aatakihin niyo ako sa gulat eh. Habol ang hininga na sabi niya. Ay, inabutan ka na ng gabi dun sa kakagala mo.
Buti na lang hindi ka nakuha ng mga banghay. Sa narinig ay tila nanuyo ang lalamunan ni Owen. Ma, tingnan niyo po. Anong itsura ng mga kasapi sa Banghay Tribe? Ang natatandaan kong kwento ng lolo mo noon, nung maliliit pa kami, parang anino raw ang kulay nila. Hindi mo makikita ang tunay nilang anyo. Makikita mo lamang daw yun kapag nakuha ka at dinala na sa kampo o lugar nila. May mga baril ba sila, ma? Yun ang hindi ko alam, anak. Bakit mo pala naitanong? Wala naman po, ma. Sige po, maliligo lang ako. Habang nakahiga sa kanyang kama si Owen, hindi mawaglit sa isip niya ang nakita. Kung ang nakita niya kanina ay ang mga tribo ng Banghay, ano ang dahilan kung bakit may mga baril silang dala at bakit sila nagtatago sa anino? Sumakit na lamang ang ulo ni Owen sa kakaisip. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kanyang kwarto. Wala namang kakaiba sa paligid. Tahimik ang kapaligiran at tanging huni ng mga palaka ang iyong maririnig. Isasara na sana ni Owen ang bintana nang may makitang gumalaw sa puno ng buko. Kinusot niya ang mga mata at baka dinaraya lang siya ng paningin. Katulad ng nakita kanina, itim na anino ang nakikita niya. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan, lalo na nang itaas ng anino ang tila mahabang baril na hawak. Sa takot na makita siya, iniwan niyang bukas ang bintana at nagtago sa ilalim. Ramdam niya ang mga yapak sa labas. Base sa naririnig, parang may hinahanap ang itim na anino. Nilakasan niya ang loob at unti-unting sumilip sa bintana. Napasigaw siya ng malakas nang nasa labas mismo ng bintana ang anino at nakatutok sa kanya ang baril na kulay itim din. Tumakbo siya para lumabas sana ng kwarto, pero binaril siya ng anino. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Owen na nagpagising sa kanya. Sapo niya ang nasaktang pisngi sa kaumayos ng higa. Ma naman, ang sakit doon ah! Nakangusong sabi niya. Para kang pumuputak na manok kung makasigaw. Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo. Yung pa rin nananaginip ka lang. Buti nga panaginip lang. Ang sama ng napanaginipan ko, ma. Parang totoong totoo. Nanlalaki ang mga mata na sabi niya. Bumangon ka na't nag-almusal. Siya nga pala. Huwag ka magpapagabi ng uwi mamaya, ha? Ang anak ni Maring Irene, abay hindi na nakauwi hanggang ngayon. Malamang nakuha na yun ng tribo ng Banghay. Nang lumabas ang ina, nahulog sa malalim na isipin si Owen. Gusto niyang tuklasin kung totoo ba na ang tribo ng Banghay ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao sa kanilang lugar. Pagkatapos ng trabaho ni Owen, inaya siya ng mga kasama na kumain sila sa labas bago umuwi. Hindi siya makatanggi dahil nalaman niyang sasama ang crush na si Isa. Sa isip niya, hindi naman siguro sila aabutin ng gabi. 7:00 na ng gabi, pero nagkakasiyahan pa ang mga katrabaho ni Owen. Kasalukuyan silang nasa sikat na kainan sa bayan. Nahihiya naman siyang magpaalam na mauuna ng umuwi dahil baka alaskayin siya na KJ. Ayaw pa rin niyang umuwi dahil nasisihan pa siya na makipagtitigan kay Isa. Nakahanap siya ng tiyempo kaya naman tinanong niya kung pwede niyang ihatid pa uwi ang dalaga.
Hindi naman siya napahiya at pumayag naman ito. Nang matapos ang masayang kainan at kaunting inuman, nagkanya-kanya na sila ng uwi. Habang naglalakad sina Owen at Isa, bigla na lamang may tumutok na baril sa kanila at nagsalita sa hindi nila maintindihan na lengguwahe. Dahan-dahan silang lumingon para mabistahan kung hino-hold up ba sila. Halos takasan ng kulay ang dalawa nang makita nila ang itim na anino na nakatayo sa likuran nila habang nakatutok ang itim na mahabang baril sa kanila. Malakas na sumigaw si Isa pero bumulagta siya sa lupa nang barilin siya ng anino. Walang nagawa si Owen nang buhatin ng anino ang babae. Sumunod na lamang siya sa anino dahil sa takot na baka barilin din siya. Naisip niya na totoo pala ang napanaginipan niya ng nagdaang gabi. Biglang may lumitaw na malaking sasakyan sa kanila. Para yung malaking barko pero nasa lupa. Nang umakyat sila, nagulat pa siya nang makita roon sa loob si Simon. Hindi na lamang sila nagkibuan dahil sumenyas ang isang anino na naroon na wag daw silang maingay. 5 silang naroon sa loob ng sasakyan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bigla silang nawalan ng malay at nakatulog. Nang magising ay nasa ibang lugar na sila. Nasa malaki at malawak na kuweba. May malaking kalansay na nakaupo sa pinakataas ng malaking bato. Sa paligid nito ay may mga nakatirik na kandila. May mga kalansay rin sa iba't ibang parte ng kuweba. Tingin nila ay yon ang mga nahuli katulad nila. Katapusan na yata natin. Biglang sabi ni Simon. Mag-isip tayo ng paraan kung paano makakatakas dito. Si Owen. Tingin mo ba, makakatakas pa tayo rito? Mukhang marami na silang nabiktima. Nakatingin si Simon sa mga kalansay na nasa tabi nila. Nakuha tayo ng Banghay Tribe. Nanlaki ang mga mata ni Simon. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Sa kwento ni Mama, ganun daw itsura ng mga banghay. Nagtatago raw sila sa itim na anyo. Natigil sila sa pag-uusap nang lumabas mula sa kung saan ang 10 itim na anino. Sa kamay nila ay may mga tipak na karneng hawak. Pakawalan niyo kami rito! Sigaw ni Simon. Tumingin ang mga itim na anino kay Simon. Tila walang narinig ang mga yun at kinuha ang isang lalaking katabi nila na wala pa ring malay. Sabay-sabay nagsalita ang mga itim na aninong naroon. Hindi nila mawari kung kumakanta o nagsasabi ng ritual ang mga yun. Ilang sandali pa'y may lumabas na isang nakakatakot na halimaw mula sa malaking butas na naroon. Halos maihi sila sa labis na takot. Mahaba at nakausli ang mga pangil paitaas sa labi. Parang sa gorilya ang ilong at ang mga mata ay mahaba at matutulis ding ngipin. Parang sa hayop ang katawan at parang sa bayawak ang mga paa. Buhaghag ang kulay abo na buhok. Yumukod ang mga aninong itim at itinaas ang mga karneng hawak. Umupo ang halimaw sa malaking upuan na naroon. Nang ibigay isa-isa ang karne, parang gutom na sinibasib yun ng halimaw. Rinig nila Simon at Owen ang bawat pagpilas ng laman. Maririnig din ang pagnguya nito at ang paglunok. Hindi pa nasiyahan, ang sunod naman na kinain ay ang lalaki kanina na nasa tabi ni Owen.
Parang awa nyo na! Pakawalan nyo kami! Lumuluhang sabi ni Simon. Di nila tayo naiintindihan sa salita natin! Singit ni Owen. Anong gagawin natin? Hihintayin na lang ba natin kainin tayo? Tingin mo ba, makakawala tayo rito? Hindi nga natin alam kung nasang lugar nga tayo. Lalaban ako. Kapag nakahanap ako ng tiyempo, tatakas at tatakbo ako. Mahinang sabi ni Simon. Nakatingin siya sa pinto ng kuweba. Hindi na sumagot pa si Owen. Nililibot niya ang mga mata sa paligid at baka may makita siyang maaaring makatulong sa kanila para makatakas at makaligtas. Hindi sinasadyang nahagip ng mga mata ni Owen ang isang itim na anino na nakatayo sa bandang dulo. Sinikap niyang umusod ng paunti-unti habang abala ang halimaw sa pagngasab ng karne at ang iba naman ay nakaluhod sa lupa. Nang makalapit ay bigla niyang binaliti ang liig ng anino at inagaw ang baril dito. Nagulat pa siya nang mahawakan niya ang anino at baril. Pakawalan nyo kami! Kung ayaw niyong patayin ko tong isang kasama nyo! Sigaw ni Owen. Tumayo si Simon at nagtago sa likod niya. Tumayo ang halimaw at nagsalita. Pakawalan mo siya kung ayaw mo magsisi sa iyong kapangasan. Nagulat siya dahil marunong magsalita ng wika nila ang halimaw. Pakawalan nyo kami! Para pakawalan ko na itong alipores mo! Nagsukatan ng titig ang dalawa. May sinabi ang halimaw sa ibang lengguwahe, kaya naman ibinaba ng mga anino ang hawak na baril. Naintindihan nila Owen ang ibig sabihin nun. Lumakad sila unti-unti habang humahakbang palabas sa kuweba. Tagaktak ang pawis nila sa labis na kaba at tensyon. Hindi sumunod ang mga anino sa kanila. Hinayaan silang makalabas sa kuweba. Nang makalabas ay binitawan na ni Owen ang bihag. Hindi niya isinaoli ang baril. Pagtalikod ay mabilis silang tumakbo sa madilim at masukal na gubat na yun. Wala silang ideya kung saang lugar sila dinala ng mga banghay. Hindi pa sila nakakalayo nang may biglang dumamba sa kanila mula sa itaas. Tanging sigaw na lamang ang kumawala sa lalamunan ng dalawa nang pagpiestahan sila ng mga itim na anino. Kinagat sila sa iba't ibang parte ng katawan. Nabutas ang kanilang lalamunan at mula roon ay sumirit ang masaganang dugo. Hindi matatawarang ligaya ang nakabakas sa mga mukha ng banghay. Bago tuluyang malagutan ng hininga, unti-unting nagbago ang anyo ng mga itim na anino. May mahaba at matutulis na ngiping nakausli papunta sa labi at ilong. Ang mga mata ay natatakpan ng matutulis at maliliit na ngipin. Parang sa buwaya ang tigas ng balat at ang paa ay parang sa bayawak. Ang hindi alam ng mga tao sa lugar nila Owen, sila ang huling natitirang lahi ng Banghay tribe na nakaligtas. 10 dekada na ang nakalilipas. Nang sugurin ng mga taong bayan ang kuta ng tribo ng mga banghay, nagkaroon ng madugong laban sa lahi ng mga aswang at tao. Ang baril naman ay sarili nilang gawa. Hindi bala ang nasa loob nun, kundi isang bilog at itim na bato. Kapag binaril nila ang biktima, napupunla ang bato sa loob ng katawan at yun ang paraan nila para mahawaan ng pagiging aswang ang mga taong napili nilang isama sa kanilang tribo. Nang matalo ang tribo,
pinili nilang lumayo at maghanap ng matitirahan para hindi na sila patayin at matuntun ng mga tao. Dahil galit sila sa mga taong naging dahilan ng pagkaubos ng kanilang lahi. Kaya naman, umaatake sila sa lugar na yon tuwing buwan ng Agosto dahil yon ang buwan na halos triple ang kanilang lakas. Pagkagat ng dilim, naghahanap sila ng mga taong nasa labas at yon ay kinakain nila at inaalay sa bagong pinuno at kanilang pinunong kalansay. Iniingatan nila ang natitirang lahi dahil ipinangako nila sa pinuno nila na sila'y magpaparami at mabubuhay ng panghabang panahon. Si Rina ay 6 na taon ng single mom. Nangungulila rin siya sa pagmamahal. Kaya hindi niya rin naiwasan ang muling umibig at kumilala ulit ng bagong makakasama. Maraming bisyo at sobrang mapang-abuso ang dating asawa ni Rina. Hindi na niya kinakaya ang pananakit nito dahil ayaw niyang makalakihan ng kanyang panganay na anak na si Lawrence ang mga ganong pangyayari. Kaya nagdesisyon na siyang layasan ang asawa at mabuhay na lang sa sariling mga paa. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang kahera sa grocery. At dahil walang magbabantay kay Lawrence, nakiusap na lamang siya sa kanilang manager na isama ang bata dahil hindi naman ito malikot at maupo lang naman sa isang tabi. Hindi naging madali kay Rina ang lahat, lalo na nang bahagya siyang nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis at muling pagbabago sa kanyang nararamdaman. Masakit din sa kanya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa kung kailan pa masusundan na nila si Lawrence. Pero ayos lang naman sa palagay niya, kaysa makamulatan nila ang pananakit ng kanyang asawa. Palakaibigan at masiyahin si Rina, kaya lapitin ito ng mga tao sa pagiging magiliw nito. Ngunit isa lang talaga ang pinakanakasundo niya sa kanyang trabaho. Ayon ay si Hans, na isang tagabalot ng mga pinamimili. Maganda ang pakikisama nila sa isa't isa at sobrang magkasundo na talaga namang naging dahilan kung bakit sila pinagdududahang may relasyon. Ramdam din ni Rina ang unti-unting pagkakahumaling sa binata dahil sa lakas ng pakiramdam nitong gusto rin siya dahil sa trato nila sa isa't isa. Nakikita niya ring madalas kausapin ni Hans si Lawrence at lagi niyang kinakalaro na napakasarap tingnan para kay Rina. Isang tanghalian at nag-uusap na ang dalawa. Kumakain silang tatlo noon ni Lawrence sa gilid at nagtatawanan nang biglang magtanong si Hans. Ganado naman ang kain ni Lawrence. Ganyan ba talaga kapag susundan na? Ilang buwan ka na bang buntis, Rina? Ha? Buntis? Hindi ako buntis. Huwag ka nang magkaila at halatang halata naman. Ang bango mo kasi. Bango? Anong pagkakonekta ng amoy ko sa pagbubuntis? Wala. Pero pumipintig kasi yung pulso mo sa leeg. Ganun ba? Pero ito aaminin ko sa'yo. Parang buntis nga ata ako kasi ang daming pagbabago eh. Parang nararamdaman ko na kagaya nung naramdaman ko nung pinagbubuntis ko pa si Lawrence. Nakakalungkot lang at hindi man lang niya masisilayan ang tatay niya. Sinagot na lamang ni Rina ang mga sinasabi ni Hans. Kahit pa nagtataka siya kung papaanong kaagad na nahalata ni Hans ang lahat at hindi man lang nagdalawang isip sa pagtatanong. Lalo pa nang sabihin nitong, ang bango.
Kaya niya na lamang buntis si Rina. Andito naman ako eh. Kaya ko naman kayong panindigan. Sira ka ba? Halata naman na babaero ko eh. Ang gwapo mo kaya. Siguro pinagkakagulan ka sa baryo nyo. Pinagkakaguluhan? Baka iniiwasan. Walang nagdalakas loob kumausap sa akin doon. O kahit lumapit man lang. Habang kwento pero ganun talaga eh. Dami kasing chismis sa pamilya namin eh. Ganon ba? Hindi rin nagtagal sa pagliligawan ang dalawa at naging sila din sa wakas. Sobrang maalaga ni Hans kay Rina. Mas lalo kay Lawrence na parang mag-ama talaga ang turingan. Na hindi mo makikitaan ng ebidensyang hindi talaga sila tunay na magkadugo. At ang mas nakakagalak pa doon ay hindi na niya pinayagan pang magtrabaho si Rina. Bagkus ay pinagpahinga na lamang niya ito at nagsama na sila sa iisang bahay para isa na lang rin ang gastusin. Sa pagsasama nila ay kakaiba talaga. Napapansin niya kasing nagiging balisa si Hans sa hapon. Tapos aalis at babalik ng alas 8 ng gabi na bagong ligo. Palagi niya lang sinasabi na pumupunta siya sa bahay ng mama niya kapag umaalis siya sa bahay. Kaya hindi na lang gaanong pinansin ni Rina. Isang umaga, naisipan niyang pumunta ng kabilang baryo para bumili ng pandesal kasama si Lawrence. Nang medyo makalayo, nakita niya ang isang matandang lalaki na tila tinatawag siya. Ay, Ineng! Ineng! Ikaw ba ang asawa ni Hans? Opo, tatang. Bakit po? Kilala niyo po siya? Oo, Ineng. Sa kanya ba yung ipinagbubuntis mo? Hindi po, tatang. Sa asawa ko po ito. Naku, delikado yan, Ineng. Sigurado ka ba sa pinasok mong relasyon? Naku. Sigurado na po ako, Manong. At wala na akong hihilingin pa. Kung isa kayo sa mga nagchichismis sa pamilya nila, mauuna na ho ako. Wala akong oras makinig sa mga ganyang bagay. Tumalikod si Rina at iniakay na ang kanyang anak at naglakad na papalayo. Wala kasi siyang panahon para intindihin pa ang pinagsasabi ng mga tao doon. Kinahapunan, pag-uwi ni Hans, nag-usap sila. Rina, kailan ba kabuwanan mo? Bakit po tinatanong? Di ba 2 months pa? Bagal naman. Labas mo na kaya yan. Sira ulo ko ba? Bakit? Anong nakakatawa? Mukha ba akong nakikipagbiroon sa'yo? Nakakarindi ka. Oh, bakit nagagalit ka? Bakit? Wala na ba akong karapatang magalit? Hans, anong pinapalabas mo dito? Bakit? Tungkol ba ito sa balita na tungkol sa inyong pamilya? Hindi sumagot si Hans at tumayo tapos lumabas ng bahay. Nagtaka si Rina noon dahil unang beses unahin ni Hans ang kanyang pagbubuntis at nagalit pa dahil matagal pa siyang manganganak. Hindi rin naiwasan ni Rina ang magbitaw ng ganoong salita na halata namang dinamdam talaga ni Hans dahil patungkol yun sa kanyang pamilya. Ilang araw silang hindi nakapag-usap ng matino at hindi talaga nagkibuan magdamag. Parehas silang may tinatagong galit sa isa't isa. Makalipas ang ilang pang-araw, nagbago na ang pagtrato ni Hans sa mag-ina. Hindi na siya ang dating nakasama na nagpasaya sa mag-ina. Malayong malayo na siya sa dati niyang pagkatao. Palagi na itong nagagalit at naninigaw. At minsan, naglalaway pa at nanlilisik ang mata.
Dumating ang araw ng kapanganakan ni Rina. Wala si Hans dahil may pasok siya sa umaga. Babae ang sanggol at sobrang ganda. Pinangalanan itong Lorraine ni Rina para sunod sa pangalan nila ni Lawrence. Nakita niyang nakangiti ang panganay niyang anak at doon na siya unti-unting nawawalan ng kulirat. Nagising siya bandang 6:00 na ng gabi. Nakita niyang andun na si Hans at hawak-hawak ang kanyang sanggol. Hindi niya ito makita dahil nakatalikod, kaya hinanap niya na lang si Lawrence na noon ay tulog na. Muli na sana niyang ipipikit ang kanyang mga mata nang marinig niyang umiyak si Lorraine. Kaagad niyang tinawag si Hans at taranta itong lumapit pagkaabot sa kanya ng sanggol. Nakita niyang nagpunas ng laway si Hans at biglaang tumalikod. Kinabukasan rin, napagdesisyonan na nila na umuwi dahil kaya na naman ni Rina ang gumalaw. Halos hindi nabitawan ni Hans ang sanggol na tila galak na galak ito sa anak ni Rina na parang tunay talaga na kanya. Nakuha pa ngang mag-leave sa trabaho ni Hans para tulungan si Rinang magbantay kay Lawrence at Lorraine. Makalipas ang 3 araw, kaya nang makatayo ni Rina, kaya siya na rin ang nagpapaaraw kay Lorraine. Halos lahat ata ng kapitbahay at dumadaan ay napapahinto at napapatingin sa ganda ng sanggol. Talagang biyaya ang tingin dito ni Rina sa tuwing nakikita ang matatamis na ngiti ng inosenteng sanggol habang karga-karga niya at mahimbing na natutulog. Kinabukasan, araw ng Biyernes, wala daw pasok si Hans ng 3 araw. Pagpasok pa lang nito ay kinarga na si Lorraine. Nagpresenta rin itong siya na rin ang magpapaaraw at maglalakad-lakad sa sanggol para hindi na daw mapagod si Rina at magkaroon naman kahit ng konting pahinga at oras kay Lawrence. Kinaumagahan nagpaalam si Hans na ilabas muna si Lorraine dahil malakas ang hangin, habang si Rina naman ay natutulog kasama ni Lawrence. Nagising ng tanghali si Rina. Nagtaka siya kasi wala pa sa loob si Hans. Si Lawrence tulog pa rin sa tabi niya. Kaya pinilit niyang bumangon kahit nahihilo pa. Sumilip siya sa labas ng bintana. Wala doon si Hans. Hindi naman siya nag-isip ng kung ano at baka pinasyal lang si Lorraine sa labas o di naman kaya ay mayroong binili. Kaya lumabas muna siya para magwalis ng mga tuyong dahon nang may biglang matandang pamilyar ang lumapit sa kanya. Ineng, sana makatulog ka mamaya ng maayos at kainin mo ang pinagsasabi mo sa akin. Nagpaalala na ako sa iyo. Sabay lakad, papalayo. Hindi maintindihan ni Rina ngunit kasabay ng pagtalikod ng matanda ang pagtayo ng kanyang mga balahibo at paggapang ng kaba sa kanyang buong kalamnan. Pumipintig ang kanyang puso na parang may hindi magandang mangyayari. Agad siyang nataranta at iniakay ang kanyang anak na si Lawrence at nagsisigaw sa labas na nawawala daw si Hans kasama si Lorraine at kanina pa hindi umuuwi. Naiiyak na din siya noon, kaya agad na silang tumungo mismo sa baryo ng magulang ni Hans sa pag-asang nandoon ang lalaki, ngunit walang tao sa bahay na yon. Masyado na silang pagod kakahanap, kaya nagpahinga muna sila bandang hapon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa nang makarinig sila ng boses ng matandang nagsisisigaw. Diyos ko! Ayan ang halimaw!
Halika kayo dito! Habulin nyo! Habulin nyo! May dalang telang puti! Ayun! Habulin nyo! Agad nagtakbuhan ang mga kapitbahay ni Rina. Kasama sa bumulaga sa kanila ang isang mabalahibong payat at malahalimaw na nilalang. Nang makita sila nito, agad itong tumakbo ng sobrang bilis na parang lumulutang lamang sa hangin. Nawala ito sa karimlan at sinubukan pang habulin. Ngunit kahit anong bakas ay wala itong naiwan para kanilang masundan. Lumibot sila at nakita sa may talahiban ang isang telang puti na halos maging pula na sa mga dugo na nakakapit dito. Nanginginig si Rina at napapahagulgol sa hindi malamang dahilan. Nakilala niya ang lampin at sigurado siyang kay Lorraine yun dahil may nakaburdang pangalan nito dito. Binuksan niya ang tela at ganoon na lamang ang pagkaguho ng mundo ni Rina. Pira-pirasong laman at sobrang liit na mga buto na naliligo sa dugo at isang bungo na basag. Alam niyang sasanggol yun base sa laki nito. Hindi niya alam ang mararamdaman kaya dinampot niya ang lampin at niyakap. Alam nila kung sino ang may gawa kaya agad nagtakbuhan ang mga tao sa baryo nila Hans. Ngunit huli na. Wala na doon ang binata, maging ang kanyang pamilya. Walang magawa si Rina kundi mag-iiyak at magsisi at tumulala magdamag. Marami siyang tanong sa sarili at pagkukulang at pangamba. Sila na lamang ni Lawrence ang natira. Hindi na niya kaya pa ang magmahal muli dahil natatakot siyang baka pati si Lawrence ay mawala dahil sa kanyang bagong pag-ibig.